Mayong buntag ka na itong tanan mga igsoon o malipayon nga adlaw ipapahulay sa matag usa. Kaya may karon igsoon sa akong wife mag simba sa Dios dinhi sa among home church. Mao ni among meeting or meeting hall na amo karong di pangandam-andam para sa mga katiguman. O samtang nagulat ko sa akong wife ug sa uban nga kaubanan yung salmot ini atong programa o kamusab nga duol din na mo'y kahigayunan nga mo simba, pwede mong bisita na mo rin sa among luna. Tag Sabado, pwede mo magamit ani nga lugar, libre. So, isip po ng pagdaig sa Ginoo pinaagi sa alawiton. Gusto ko muhatag ninyo sa kakanta. Lily of the valley, let your sweet aroma fill my life. Rose of Sharon, show me how to grow in beauty in God's sight. Be a reflection of your life, of your life. Oh, days are shining on me. Let your light shine through me in the night. Lead me, Lord, I follow. Anywhere you open up the door, let me know your wisdom. Show me things I've never seen before. Lord, I want to be your witness. You can take what's wrong and make it right. Make it right. Oh, days are shine down on me. Let your light shine through me in the night. Lord, I see a world that's dying, wanted by the master of deceit, grouping in the darkness, haunted by the years of past defeat. Then I see you standing near me, Lord, shining with compassion in your eyes. In your eyes, days are shining down on me. Let your light shine through me in the night. Lead me, Lord, I follow. Anywhere you open up the door, let me know your wisdom and show me things I
I've never seen before. Lord, I want to be your witness. Now you can take what's wrong and make it right. Make it right, Lord. Day stars shine on me. Let your light shine through me in the night. Day stars shine on me. Let your light shine through me in the night. Kining medyo na practice so diferensya na gyud atong tingog, pero pasalamat gyapon to sa Ginoo nga makadayeg kaniya pinaagi sa adlaw ito. Salamat sa Dios. Dinitak na sa kabuntagon sa adlaw ipapahulay makasimba mi kauban ninyo. O dako lang kining kahigayunan ang gihatag nga niining mga panahon na karon napatay libre sa pagsimba. And we know that great changes will soon take place. And the final movements are rapid ones. Diba? So, labi na karon nga na human ang election sa US. So kami gituo sa may isuon na ay gitawag na itong kausaban sa tibuok kalibutan. Muna kinahanglan na ito isuon nga makapangandang kita ug sumao nga kahigayunan ihatag sa Ginoo nato. Maandam tas pagdawat sa iyang silyo o mausab sa makaangkon ta sa pagbukbo sa ulahingulan. Dili na kinahanglan igsoon nga magpauraray patas mga kalibutanong kana. Kung atong handong makasulod ta sa iyang gingarihan. Now is the day of atonement. Nagpasabot, pagpapas na sa itong mga sala. Pinaka-importante yung kaigsoon nga mupasikuli na ta sa itong kaugalingon nga ito sa Diyos. Otherwise, sayang ang atong pagpangalaga. Kayong sa ingon anak man lang nga sige paghihapon tag kulukadidang sa mga tawhanong ambisyon o pagnunot sa kalibutanong mga gana. Di na lang tamag mga nagat kay sayang mangyapon. For whosoever shall keep the whole law and offend in one point, you are guilty of all. So sayang na exod. Pero sa matang usa nato, ang ako lang nasabtan sa mga sinulat o sugalaang kasulatan nga kung naa nato ng kasing-kasing sa matinud-anong pagsunod sa labaw magkagagao. Dako kaayong bintaha tungod kay pun-ana si grasya sa Dios. Mahimo tang takos nga matawag nga iyang katawan. Sigurado igsoon, we have to strive hard with all the power that God has given us to be among the 144,000. Unay angay na ito una-unahon. Naagani ng kadasigo na ito igsoon. Naagani ng pagkamatinud-anon, pagdidikar sa atong tibuok nga kinabuhi sa langit ng giya igsoon. Sigurado yun nga dili masayang ang atong pagkinabuhi. Maunang atong yung isinati ang atong kaugalingon sa mga pulong sa Dios. Nga angay natong sundon isip direksyon or mapa
sa langit no agianan naba mo ana igsoon. So kung naa na nga mga handom ug tinguha sa matag usa kanato, bisan tuod og naata sa nagkalain-lain nga mga denominasyon, God looks upon the heart, and He will cause rays of light to penetrate the dense darkness that surrounds us. He will reveal to us the light as it is in Jesus. And many will yet take their position with God, and they will be among His people. Di umambasa ta 608 sa Great Controversy. So, bisan pag pinili ka, even the very elect, no, will be deceived. Labi na kung we will choose the easy, popular side, sayang atong pagpangalaga rin. So, when the test is brought, they will choose the easy, popular side. Kaya dili man ta mo sakripisyo. We don't have that kind of self-denial. No? Nga makita ni Ginoong Hesus ang atong kasinsiro sa pagpangalaga. So, kini ako pag-ampo lang ni sa matag usay zone. Ug unsa ka tahom, unsa ka nindot sa usa ka gaangkon nga Kristohan. Kung sa iyang kaugalingong pagpanglimbaso, ipakita yun niya na sa Ginoo aron nga madungagan sa grasya. Tiyaw ninyo na kung unsa ka mahigugmaon ang atong Ginoo. Unya ang ka masusubok, makasusubok tungod kay judgment begins at the house of God. Mag-una ang paghukom sa mga katawan sa Diyos. So mga pinalangga kong kaigsuonan, ang close of probation mag-una nato. So, kung sa inyo karong ikasultian, angay pa ba natong kumpiyansahan ang mga kapanahonan? Wa ta kay balo. Nga nabubuan na bata sa ulahing ulan? Di po ta kay balo kung nasirhan na tas kaluwasan. Unya ang kanindo trabaho kay ang atong kanabitaw mga ginagmay kada sigur magpadayon man na. So mga pinalangga kong igsoon, dako kaayo nga paghagit sa matag usa kanato. Ang pag kinabuhi nga sincero o dedikado sa atong kaugalingon, sa atong labaw makagagawa. O mga igsoon, salamat ta nga ang Ginoo taas kayo ang iyahang pailob na to. Taas kayo ang kapanahunan nga iyang gihatag nga mapasikuli ta niya. Ato ning hatagan akong pagtagad. Ato ning ibutang sa atong panghuna-huna nga matag-usa nato palangga kay sa Ginoo. Di awon mo nang hatagan kang panahon sa pagpasikuli sa imong kaugalingon. Ako nagkihinabi ko sa inyo mga igsoon sa akong mga anak mismo. Kay ako pang nahuna-unaan, parehato nilang Abraham, si Job, si Noah, naagi problema sa ilang mga anak. Isang tuod og sila kining gitawag nato nga mga duol og dikit kaayo ba sa Dios. Pero naagyoy mga diferensya ang ilang mga anak. Siguro kamo eksperyensyahan sa mga ninyo. Unya ang kanino trabaho kay karon igso dili na nato mabadlong ang atong mga anak. Hatagan ni mong mensahe, nawala lang.
palapos-lapos lang sa mga dalungga. Kataga ni mo propesiya, nawala lang kapakabana. Pero atong hinumduman, sudden destruction will take place. We feel that we are safety. We feel that we are at peace, but sudden destruction will take place. Di ninyo na iso? Kung sa may nahitabo sa panahon ni Noah, antong dakong luno, wala. Ang mga tao kumpiyansa lang ayo. Tungod kay ang ilang pagtanaw sa kalibutan, labi na ang gadagan nga mga kapanahonan, okay yung ayo. Sa din na disugod nagpagtulog ang ulan. Dito na sila hinuklog o nagkapamalandong sa wali ni Noah. Mausap na sa tuwa karon. Kini nga mga mensahe akong ginapaabot ninyo sa pangandam sa itong kagalingon. Muraranig wala ba? Unya na ta makahatag o kini paghinumdum, pagpumalandong initanan kung ang mga krisis mudangat na nagisulat sa Mateo 24. Peace and safety and sudden destruction will take place. So igsoon, kini-challenge ako ni sa matag-usan labi na sa akong mga makanunayong nasubaybay sa akong programa. Kaya ako nalipay ko nga sa last Sabbath ng program na mo sa akong wife, ubay-ubay ang nagsalmot sa mga programa. Kaya bisag kung saan siguro sa amuhang kahigayunan nga gihatag sa Ginoo, dili may maka himo pagwali sa 600 kapin ka mga viewers. Iyaw ninyo na kung sa kadako sa panalangin gihatag sa Dios. Yes. Mga invited guest lugar, no? Ug maunay usa sa mga tuyo. Ini atong umalabot nga panagtigom dinhi sa maong nga luna. Amo ning gidedikar sa Ginoo nga lugar. Ug unsay iya mga kabubuton nga magamit ni igsoon alang sa iya buhat, well iyaha man iingon man igipiyang namo. So ug unsay plano sa Ginoo nga mahimo ming kabahin ba sa mga sulugoon niya sa pagsangyaw sa may balita. A long time ago in the days of old, and there were 12 men, I am told, they go around from place to place, and you could hear them say, Prayer
with the Lord. If you want a home in heaven, you gotta walk and talk with the Lord. So, gusto ko buhatag og usa ka reading, no, nga atong mabasahan sa ituwag na itong libro nga Desire of Ages. Kay ako mong nakita o naobserbahan nga kadaghanan sa mga gaangkon bisan reformador karong panahon naga-Sunday gihapon sa mga tradisyon. Atong basahon sa Desire of Ages, pages 223 to 225. Duara ka pages ito. Tradition based on Matthew 15, 1 to 20 and Mark 7, 1 to 23. Ingon pa niya. The scribes and Pharisees, expecting to see Jesus at the Passover, had laid a trap for him. But Jesus, knowing their purpose, had absented himself from this gathering. Then came together unto him the Pharisees and certain of the scribes. As he did not go to them, they came to him. For a time it had seemed that the people of Galilee would receive Jesus as the Messiah, and that the power of the hierarchy in that region would be broken. The mission of the 12, indicating the extension of Christ's word and bringing the disciples more directly into conflict with the rabbis, had excited anew the jealousy of the leaders at Jerusalem. The spies they sent to Capernaum in the early part of his ministry were tried to fix on him the charge of Sabbath breaking had been put to confusion, but the rabbis were bent on carrying out their purpose. Now another deputation was sent to watch his movements and find some accusation against him. Ilaw ninyo na, no? Panahon pa ni Ginoong Hesus, kining pagladlad ba sa kamatuoran, siya na mismo ha ang Diyos, pero ginaplanuhan siya daotan sa mga kadagkuan pag yun pastilan. So unsa may ma-expect po nato sa atong panahon karon? Pastilan, no? History repeats itself, my friends. Posible nga ingon ana sa kung ikaw matinud-anon ka sa imong pagpanganagan. Pero ang problema karon kung ikaw aduna ba'y katakos o kaisog sa pag-atubang niini nga mga oposisyon, no? So sa laing bahin igsoon, if you cannot face these problems, pastilan you are preparing to receive the mark of the beast. Di ba ka makakaya? Atubangan sa Ginoo, wala pa'y bugnaw-bugnaw nga pagpangalanan. Kung wala ka, wala rin yung ka, o tuo ka, tuo. So, habilin yung mga kaigsunan. Kini, dako kayo ni nga hagin sa mga usa na ito. Ngayon na ni ang kahimtang sa matinud-anon nga Kristohanon. Kinahanglan o pula ka, pula rin yun. Ayaw na pag-itom-itom. Parihan ng uban, magpanibaptize ako, para na ako, di nyo mao ba? Kaya aron ko nung makasunod sila sa mga kaingisyahan, makawali. Pastilan, ang giingon sa Biblia, go into the highways and byways. Pariha ba itong naa sa Facebook nga, nagwali siya, diha yun sa Divisoria. Katumoy insakto nga, going into the highways and byways. Ang iyang mensahe kabahin sa pangandam igso. No kita umadlok ng mga ingon-ani nga
oposisyon sa atong pagpangalaga. Ayuba na to, mahadlok mo this fellowship, no? Tungod kay nagtuo sila, nga maluwas sila sa simbahan nga ilang gipasakupan. Nya kay di man na mao, as the churches depart more and more away from the truth and ally themselves with the world, the time will come when those who fear and honor God can no longer remain with them. Mupalayo, igsuon ang mga katong nahadlok kung may dakong pagrespeto sa Dios. As before, the ground of complaint was his disregard of the traditional precepts that encumbered the law of God. These were professedly designed to guard the observance of the law, but they were regarded as more sacred than the law itself. When they came in collision with the commandments given from Sinai, preference was given to the rabbinical precepts. Among the observances most strenuously enforced was that of ceremonial purification. Yaw ni muna ka ng pagsunod baka itong mga ceremonial laws. A neglect of the forms to be observed before eating was accounted a heinous sin to be punished both in this world and in the next, and it was regarded as a virtue to destroy the transgressor. Yan ang bitong pagdili ni mo pagtuman sa ilahang mga tradisyon. Kung sa himuon ni mo sa di pa ka mukaon, takok kayo na nasala para nila. Grabe no. Pero og tudloan ka nga sa dili pa ka mukaon, imong tan-aw ng mga pagkaon na binag-imbitado ka. Unya, among those who are waiting for the second coming of the Lord, meat eating will be done away. Kamusta man igsuon? Ato ba ning gihatagan pagtagan nga passage sa Espiritu Stagna? Or makigbisog yung tayo kay ang bahin sa pagkaon wa yun ay labot sa kaluwasan. Kana o dili kasi natin sa councils on diet and foods. Grabe no. The rules in regard to purification were numberless. The period of a lifetime was scarcely sufficient for one to learn them all. The life of those who tried to observe the rabbinical requirements was one long struggle against ceremonial defilement, an endless round of washings and purifications. While the people were occupied with trifling distinctions and observances which God had not required, their attention was turned away from the great principles of His law. Christ and His disciples did not observe these ceremonial washings, and the spies made this neglect the ground of their accusation. They did not, however, make a direct attack on Christ, but came to Him with criticism of His disciples. In the presence of the multitude, they said, "Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? For they wash not their hands when they eat bread." Whenever the message of truth comes home to souls with spatial power, Satan stirs up his agents to start a dispute over some minor question. Thus he seeks to attract attention from the real issue. Whenever a good work is begun, there are cavillers ready to enter into dispute over forms of or technicalities to draw minds away from the living realities. Whenever a good work is begun,
ready to enter into dispute over forms or technicalities to draw minds away from the living realities. Hallelujah. Kung ani na ganing great controversy. So, when it appears that God is about to work in a special manner for His people, let them not be enticed into a controversy that will work only ruin of souls. The questions that most concern us are, do I believe with saving faith on the Son of God? Is my life in harmony with the divine law? He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life. And hereby we do know that we know Him if we keep His commandments. John 3:36 and 1 John 2:3. Are we keeping God's commandments? What ba ta na-involve in idolatry? What ba ta na-involve in covetousness? Mura, kung ato ng pamalandungon, so, idolatry lang, covetousness. Bisag ako, biktima ko ini, so, biktima ko ini ba? Idolatry, covetousness. Labi na ang how to keep the 7th-day Sabbath holy. Pero gisog na parang ako nga mabalaan din ako ang adlang ipapahulay. Pero ga-struggle ko, isuon. Nga pag-abot yun sa mga oras sa Sabado, isuon. Mga ayok yung pasaylos Ginoo, okay. Ibalo ko nga nasayop kung nakasala ko. Jesus made no attempt to defend Himself or His disciples. He made no reference to the charges against Him, but proceeded to show the Spirit that actuated these sticklers for human rights. Sticklers for human rights. You know, ay kung kabildo sa Facebook nga, Lord, have mercy ko no. Kay murag ako ko no, blindfolded sa kamaturon. Kay siya, usa ka estudyante nga among ginalantaw kaniadto sa MBC, tingala ko nakaadto sa Amerika. Nabalitad naman ang pagtulunan. Grabe nga pagbalitad. Nga iyan na yung kontraho ng mga sinulat. The testimony of God. Yan ang kontrahon. Basti lang, no? Ako siya tingnan nga, you are an ambitious hypocrite and a deluded enthusiast. Mo na ingon sa sinulat. Kumanatawa na ko na istorya pa niya kay mahimo naman kung way pulos ang suhito nga ginahisgutan. Ingon pa niya, he gave them an example of what they were repeatedly doing and had done just before coming in search of Him. Full well, ye reject the commandment of God, He said, that ye may keep your own tradition. Mao siguro na ison. Sabi na ning ma-indoctrinate ining mga pagtulunan nga kalibutanon karon. Ako na po nang nasulat sa Facebook. That ye may keep your tradition. For Moses said, honor thy father and thy mother, and whoso curseth father or mother, let him die the death. But ye say, if a man shall say to his father or mother, it is korban, that is to say, a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me, he shall be free. And ye suffer him no more to do aught
for his father or his mother. They set aside the fifth commandment as of no consequence, but were very exact in carrying out the traditions of the elders. They taught the people that the devotion of their property to the temple was a duty more sacred than even the support of their parents, and that however great the necessity, it was sacrilege to impart to father or mother any part of what had been thus consecrated. An undutiful child had only to pronounce the word korban over his property, thus devoting it to God. And he could retain it for his own use during his lifetime. And after his death, it was to be appropriated to the temple service. Thus he was at liberty, both in life and in death, to dishonor and defraud his parents under cover of a pretended devotion to God. Grabe lang tradisyon ganyan to ba? Mas imog yung hatagan ang takot sa mga kadagkuhan sa ilang simbahan. Nabaw na si Ginoo ko. Kay prophecy, imo nang itugyan sa ilahang mga kadagkuhan na ini kamatay nimo ngadto na nila padulong. Pero akong obserbahan sa laing bahin, maigso. Ini atong panahon karon. Nganong kadaghanan sa mga kabataan nag-antos o mga dili maayong eksperyensya sa ilang kinabuhi. Tungod kay wala nila girespetuhi o katagig pagtagad kining honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God give. Daghan karon, mauna ni uso karon igsuon. Mga kabataan, di na nimo masubo, magtuman na sa ilang gusto. O hindi na ko kayo problema sa mga ginikanan karon na wala na sakti sa mga kabataan. Kanang abilidad ba? Na sige na lang sa cellphone, sige na lang na sa internet, ingon na ba? Bisag mga anak sa mga leaders, mauni dula noon sinawa karon. Na pinaagi sa imong anak, maguba ang imong reputasyon. Kani nga mga kabataan, wala ni sila kasabot o kunsay o madamlag sa ilang padagan sa ilang kinabuhi. Pero kanang mga kabataan nga akong naobserbahan, nga naagi pagrespeto sa ilang ginikanan. Dako kayo ang panalangin sa ilang panimalay. Ang uban siguro wa sila kay balo nga ang ilang pagkinabuhi, nag-uol na ilang mga ginikanan tungod kay masukilon, di magpatambag. So, isoon, maayong ta ang mga young people makasabot ba ini? Well, you have to honor your father and mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God giveth you. No? Sa pagkaon, di magpabadlong. Patuyang yung dilata, unsa pa na dihang. Ibalo na yun na sila nga, kana nga mga binuhatan, magkadaot sa panglawas, labi na ron. Adi yun. Ay uban mo yung nag-aasa, yun naman ang pagbisitarya. Pero, sa istorya lang ba, walay buhay. So mga igsoon, every plant which my heavenly Father hath not planted shall be rooted up. In place of the authority of the so-called fathers of the church, God bids us accept the word of the eternal Father, the Lord of heaven and earth. Here alone is truth unmixed with error. David said, I have more understanding than all my teachers, for thy testimonies are my meditation.
I understand more than the ancients because I keep thy precepts. Psalm 119, 99, and 100. So, let all who accept human authority, the customs of the church or the traditions of the fathers, take heed to the warning conveyed in the words of Christ. In vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. So, igsoon, nindot kaayo nga pamalampungon ng mga naghatag ng inspirasyon na pulong sa Diyos. No? Nindot kaayo. O ako maghinaot uban sa pag-ampo nga kini nga mga punto nga atong isgutan, masilsil ni sa atong aning patakan, ug dayon magkinabuhita uyon sa kabubuton sa atong labaw nga kanita. Magkampo ka mga igsoon. Ginoo nga mahigugmaon og dalaygon dalangpanan namo ni Dios. Salamat kayo ning adlaw ipapahulay. Salamat kay Ginoo sa imong pagpreserba sa mong kinabuhi ug ginhapon. Salamat kayo na ini gihatag nimo namo ang programa. Salamat sa imong pagkamapinangkamon. Ginoo, panalangini ang matag usa nga nagasalmot kini nga programa. Salamat sa imong pagtuba among madawat sa ngalan gahom ni Ginoong Hesus. Amen.